Maulan na hapon po sa inyong lahat. 4 days before Christmas. Sana naman po ay hindi maging basa ang ating Pasko. Although kung sakali mang umulan sa Pasko mismo, i-consider natin siyang blessing. Ibig sabihin, nagpapakulan ang Diyos ng biyaya. Tanggapin po natin at magpasalamat sa Diyos sa isa na namang taong lumipas at tayo ay sama-sama ulit na mag-celebrate ng Christmas. Okay, maiba po tayo ng konti ngayon. Pero bago po yan, balita po ngayong araw na ito, sumakabilang buhay na si Antipolo City 2nd District Representative Romeo Ako. Ako medyo nalungkot kasi para sa akin, isa sa magaling itong si Congressman Ako doon sa Quadcom. Pagdating sa line of questioning, bilib ako sa taong ito. Although, syempre, magkakaiba po tayo ng paniniwala. Yung iba naman, negative ang tingin kay Kong Akop. Yung iba naman, pinagdudugtong-dugtong lahat ng mga pumanaw. Kasi just a couple of days ago, pumanaw si former Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. And before her, may dalawa pang nauugnay sa flood control scandals ngayon. Ngayon, may mga netizens po tayo na pinagdudugtong-dugtong lahat yan at sinasabing isa-isa na silang nawawala. Yung daw mga kurakot ay kinukuha na ni Lord. Yung iba naman, inuugnay ito sa birthday wish ni Cara David. Wish granted daw. At sino-sino pa daw ang susunod doon sa wish nitong si birthday girl Cara David. Dahil sa 52nd birthday ni Cara David, ang kanyang wish, sana mamatay na lahat ng kurakot sa Pilipinas. So palakpakan ang mga netizens. Lalo na nung may mga personalidad na sunod-sunod na namatay. At ito nga, pinaka-latest ay si Congressman Ako. Again, nasa atin na po kung saan nyo ikakategorize si Ako. Dahil yung iba nga sinasabing kurakot siya. Yung iba naman, believe kay Ako tulad ko. Pero puntahan po natin itong sinabi ni Cara David. Sana mamatay lahat ng kurakot sa Pilipinas. Para sa akin po ito pong wish ni Cara David ay hindi po wish. Ito po ay isang curse or sumpa. At alam nyo ba, nakakatakot pala kapag tayo ay nag-curse or nagbitiw ng sumpa sa kapwa natin. Sinasample ko lang po yung kay Cara David. Kasi yung pong mga nagbibitaw ng sumpa, eventually, bumabalik po sa kanila yung sumpa. Kasi sabi po dito sa ni-research ko, the concept that cursing others will eventually harm the person who utters it is a widespread belief rooted in spiritual, karmic, and psychological principles. It is often summarized by phrases like, what goes around comes around, or curses like chickens always come home to roost. Biblical teachings suggest that the energy or words that sent out will return to the sender. Proverbs 26:2 indicates that an undeserved curse will not land, while Proverbs 109:17 suggests that a person who loves to pronounce curses may have them return to them. Luke 6:28 instructs followers to bless those who curse you. Pray for those who mistreat you, implying that returning a curse places the individual under negative judgment. In many traditions, it is believed you receive what you send out. Thus, cursing others invites similar negativity into your own life. Some views hold that the return of negative energy is automatic and not necessarily a direct punishment, but a natural consequence of the action. Mag-Google kayo, mag-research kayo tungkol sa topic na cursing others or thinking ill of others. Kasi para sa akin, and I'm sure marami ang sasang-ayon sa akin, yung pong binitawang salita ni Cara David ay hindi po birthday wish. It is a birthday curse. Ang wish kasi usually, if we wish upon others, positive ang iniisip natin. We wish them a Merry Christmas,
We wish them a long life and other positive things. Pero kapag negative na yung wish mo, it becomes a curse tulad ng mamatay na sana kayong lahat. Kasi instead of wishing or cursing whatever you believe na mamatay na kayong lahat dahil mga kurakot naman kayo, bakit hindi na lang sabihin na sana lahat ng kurakot ay mahuli na, makulong, at pagdusahan nila yung kanilang nagawang kasalanan? Kasi hindi ba mas mabuti yung mahuli sila at makulong? Kung habang buhay, fine. Pero yung sasabihin mong mamatay na kayong lahat, paano kapag namatay nga sila? Paano pa mababawi ng taong bayan yung mga nakurakot nila? Tulad nitong kay Sara Diskaya. Nahuli siya, dadaan siya sa proseso, dadaan siya sa trial. Kapag siya ay napatunay nagkasala, malamang magiging habang buhay ang sintensya niya. Yun, mararamdaman niya and all the others na makukulong at hindi mamamatay dahil ang wini-wish nyo ay mamatay na sana sila. Pero mas mabuti kung sila ay makulong at pagdusahan nila yung kanilang mga kasalanan. Dahil kahit na anong sama po ng isang tao, wishing ill upon them ay hindi po magandang pakinggan. Again, kung naniniwala lang naman kayo sa sinasabi ko, ang sumpa ay bumabalik po sa nagbitaw nito. So I hope and pray na yung birthday curse ni Cara David ay hindi po bumalik sa kanya. At dahil nasa topic naman na tayo ng cursing or pagbibitiw ng sumpa, isama na rin natin yung pagmumura. Ano po ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagmumura at pagsusumpa? Does the Bible say that it is a sin to curse, swear, or use profanity? While today we may think of curse words simply as vulgarity, the Bible addresses the idea of cursing as a multitude of forms of speech. In the biblical context, cursing could be considered wishing ill upon another person or spreading falsehoods about them. Dahil unang-una, yung kinukonsider na pambansang mura ng Pilipinas, yung pong PI. Hindi ba yan ay spreading falsehoods? Dahil pag sinabi mong PI, ang ibig sabihin ng salitang yon, yung nanay ng kausap mo ay isang prosti. At kung hindi totoo na prosti yung nanay ng minumura mo, it becomes a sin because you are spreading falsehoods. Dahil kahit na sabihin na you are wishing ill upon others or you are spreading falsehoods, either way, it is definitely a sin to curse, swear, cuss, etc. Sabi po sa Biblia, Ephesians 4:29, do not let any unwholesome talk comes out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. The Bible instructs us to bless and do not curse them, and warns us that whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. God clearly instructs Christians to not curse or swear. Jesus makes it very clear in James 3 that the mark of a Christian is in their speech. Sabi sa Biblia, with the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse men who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers, this should not be. So, naniniwala ba kayo na ang pagmumura ay kinukonsiderang kasalanan sa Biblia? Naalala ko tuloy itong pamilyang Duterte. Wala silang bukang bibig, kundi ang PI, ang pagmumura. At ang sinabi nga sa Biblia, kapag kayo ay nagmura or kayo ay nanumpa or nagbitaw kayo ng sumpa sa kapwa nyo, eventually, babalik po yan. Automatic sa inyo. Hindi kaya nasa dahig si former President Rodrigo Duterte? At kung ganyan din lang, na yung birthday wish ni Cara David ay mamatay na lahat ng kurakot, iko-consider din ba natin nung pinagmumura ni Sara Duterte, ang ating presidente, si First Lady Lisa Marcos at si Martin Romualdez? Hindi rin kaya negatibo ang pinagdadaanan ngayon ni Sara Duterte? Tandaan nyo nung nag-meltdown siya,
At sinabi niyang, oh, lahat. At hindi ba, ang wish niya na kapag may nangyari sa kanya, ay tuluyan ng patayin si BBM, si First Lady at si Martin Romualdez? Wish or curse? Babalik at babalik po yan sa sender. So, kailangan po natin mag-ingat. Again, hindi ko po pinariringgan si Cara David. Ginawa ko lang pong example yung nangyayari ngayon na sunod-sunod na merong namamatay. Pero, ganun po talaga eh. Every second may namamatay po sa atin. Nagkataon lang na kilalang personalidad yung sunod-sunod na namamatay. So, nagkakataon lang siguro na sunod-sunod na may nasasawi. And I'm sure, sa sobrang galak ni Cara David nung kanyang birthday, ay ito ang kanyang nabitawang mga salita. But then, we have to be careful kung ano ang lumalabas sa ating bibig. Dahil kung ano po ang lumalabas sa ating bibig para isumpa or murahin ang ating kapwa, automatic po na babalik yan sa atin. Pwedeng instant, pwedeng a few days, months, or even years. But it will eventually come back to you. Kayo po, naniniwala ba kayo sa sinasabi sa Biblia na kapag meron kayong binitawang masasakit na salita, or nanumpa kayo, or minura nyo ang isang tao, ay ito ay isang kasalanan, at ito ay babalik at babalik sa iyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agmina.